Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ng update sa nangyayaring Blue Ribbon Committee hearing ngayon sa Senado. Of the 15 contractors na inimbita, 7 lang ang nagpadala ng kanilang president or representative. 8 ang talagang wala kung ano-anong mga dahilan. Isang absent yung top 2 and top 3 contractor, yung pinangalanan ni Presidente, yung pagmimiara ni Sara Diskaya. May rason siya, nakalimutan ko anong rason kung bakit. Ito yung mga rason ng mga hindi dumalo. Namatayan daw yung isa. Yung isa naman may medical procedure. Yung isa nasa abroad daw. Ano pa? Yung iba naman late daw na natanggap yung invitation letter. So kanya-kanya ng palusot. At yun na nga, napag-alaman, of the 15, only 7 nagpadala ng kanilang representative. Kaya ito na, bumanat kaagad si Senator Bato. Nag-move kaagad na isyuhan ng subpoena yung mga absent para mapilitan sila na mag-attend sa susunod na hearing. Tapos, sinigundahan naman ni Senator Erwin Tulfo na yung mga nagpadala ng reply letter na kung ano-anong dahilan, may sakit o ano, submit ng mga kaukulang papeles. Something like that. Okay. So, ito. Sinamarize ni Senator Marcoleta yung press conference ng Pangulo noong August 11 ba yun? Tinatanong niya ang reaksyon ng mga resource speaker kung tama ba yung ulat ng Pangulo. Example, yung 15 contractors nakakuha ng halos 20% sa kabuuang flood control fund, around 500 plus billion pesos. Wala namang sumagot, ibig sabihin totoo. Totoo yung mga ipinahayag ng Pangulo sa kanyang press conference. Ano pa? Ito, yung halos 6,021 flood control projects. Walang specification kung anong klaseng flood control yun. Dapat sana ma-specify kung revetment, embankment, kung may different specification kasi ang flood control project. As in, wala. 6,021 projects na napunduhan ng 350 billion, iisa lang ang mga kontraktor. So, tama ba? Sabi ni Senator Marcoleta, walang umimik. Ibig sabihin, tama. Ano pa? So, nagpakita si Senator Marcoleta ng mga picture na talagang matindi. Okay, pakinggan natin ang ongoing na hearing. Ako po ay magbibigay ng senaryo kung paano po mahilintulad sa karning baka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. Okay. At kung paano po ito kinakatay, china-chop-chop at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and ang program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya dun sa mga nabanggit ko, NEP, BICAM, and program sa Region 4B. Na kung saan ang regional director doon ay isang nagangalan Mr. Gerald Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project
dahil meron naman siyang kumpanya na nagkukontrata. So, ibig sabihin siya po isang contractor. So, hindi na po natin malaman kung magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60% kita niya, 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyayari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. And of course, doon sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay bibigyan ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga kontraktor, of course, kikita din yun 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR o PAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan Bids Awards Committee at kung ano pa. So 3.5%. I-add nyo po yung total 86.5%. Magkano lang po napupunta sa project? 13.5%. Ganun po yung kalokohang nangyayari dyan sa Region 4B. Now, kundi na lang Mr. Chairman, 40% ang ibinabayad agad sa mga kontraktor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report, dinodoktor. Yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay imbestigahan ng committee to sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa isang proponent. So, ibig sabihin ito, si Mr. Altea ay well connected na ngayon po ay na-promote pa. Daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang direktor sa main office. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. For the record, that's 3 minutes. Okay, grabe, Region 4B. Yun yung area na nirereklamo ni Governor Dolor ng Oriental Mindoro. Grabing kalakaran. Anyway, mamaya bigyan ko ulit kayo ng update. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Salamat sa inyong suporta. Panoorin ang video na ito. Anak ko sa area ni Manang ug ni Manoy kay nag-aabono sila sa ilang kape nga ilang tanom. So duha ka bangag. Tagtunga sa kutsara. So isa ka kutsara tagtunga-tunga ang isa ka bangag. O karon mao na ni ang itsura sa kape ni Manoy Boy nga isa pa ka bulan. Naa nay mga salingsing. So nindot na gyud nga tan-aw. Nakagi. Angin mampadaan mabayaan sa. So isa pa ka bulan nindot na nga tan-awon. Di kape di ba? Ini coba kerja apa dok ini? Pinamahal ba ibig ba? Sulog di kisir. O karon human sa pag-abono nag-spray na pod si Manoy. So klaro gid kaayo nga basa gyud ang
Mm. Salamat sa Ginoo na nagsuporta pod sa kuan kape nga Mm. kuan dugangan namo ni nga mong kape o kuan 300 kay 400 man eh. Mm. Para masigo nga 700. Oh, kay aron mahuas mi sa kalisod o makarbis na pod mi. Oo. Kaloy-an mi sa Ginoo. Salamat kay nang. Oh, salamat sa